Ako si Suruksing. Isang 35 taong gulang na babaeng may asawa. Araw-araw ay naghahatid ng pagkain. Namumuhay na nakakainip at abalang araw. Nang akala ko'y ganito na lang ang buhay ko. Biglang nagbago ang lahat. May bagong order po kayo sa food delivery. Gamit pang pag-ibig ng mag-asawa. Ang landi mo ah. Hello po, delivery po. Pakikuha na lang po. Si Lin Muyo, hindi ba't nag-o-overtime sa opisina? Bakit nandito siya? Mahal, sino yun? Ang asawa ko, nakikipagtalik sa ibang babae. Gamit pa ang sex toy na ako ang nag-deliver. Hindi ba't pinsan niya si Kia Warner? O baka naman, kabit. Isang delivery rider lang. Hey, hindi mo ba napansin? Yang delivery rider kanina, parang pamilya. Anong pamilyar? Parang asawa Montag. Sabihin Montag. Baka naman asawa mo ang nag-deliver nito. Ikaw lang ang may ganitong kakapal na hinala. Nagpanggap na pinsan, tumira sa bahay namin. Sa harap mismo niya, nakikipaglandian sa akin. Pinagsisilbi pa kami niya. Sabihin Montag. Kung malaman ng asawa mo. Yung pinaghirapan niyang kita sa pagde-deliver, ginagamit ko pambili ng pampaganda. Et saka. Ito. Bobby, wag na tayong mag-aksaya ng oras. Hoy, alam mo ba? Ano? Yung Sueuksing, Ulila Palazia. Lumayo ka sa kanya. Yung mga walang magulang, baliw ang isip. Alam Montag PA? Huwag mong sasabihin yan kay Rutsing. Kahit mag-isa lang si Euksing. Matatag siya at magaling, mas magaling pa sa inyong. Gatzes Mosa. Nanay, si Euksing po, girlfriend ko. Kumusta po, tita? Ay, ang ganda ng dalagang ito. Kwento sa akin ng anak mo. Ang sitwasyon mo. Ruxing. Mula ngayon, ituring mo na akong tunay mong ina. Rutsing, bibigyan kita ng tahanan. Pagmamahal ko sa iyo habang buhay. Alayanan. 10 taon ng pagsasama. Ang asawa kong nangakong mamahalin ako habang buhay ay nagtaksil. At nararamdaman ko ang hindi ko pa nararanasang kalituhan. Hoy, Pinapati kita, Hinang Sueuksing. Ang loteryang binili mo sa amin noong nakaraan ay nanalo ng 100 milyon. Pakikuha ang premyo sa loob ng 7 araw, kung hindi ay mawawalan ito ng bisa. sige, alam ko na. Nanalo ako ng 100 milyon. Kailangan ko magpapalagay mo bago matapos ng panahon ng at pagbabayarin ang babaeng iyon at ang lalaki. Magdusa kayo. Hintayin niyo lang ang aking pagbalik. Ano ba ang nagawa ko sa inyo? Pinakasalan ka ng anak ko. Malaking biyaya na sa'yo yon, tapos magrereklamo ka pa. Ruxing, umalis ka na rito. Sandali, ako na ang maghuhugas nito. Dahan-dahan, dahan-dahan. Nagdadalang tao ka, huwag kang mapapagod, sandali lang. Lutuin ko ng sopas na may manok para sa'yo. Salamat, Nay. Pakitang tao lang pala ang pagmamahal mo sa akin. Gusto mo lang ng babae para magkaanak at mag-alaga sa'yo. Surutsing, ang lakas ng loob mong titigan ako ng ganyan. Ngayon, ibibigay ko sa inyong mag-ina. Sumasagot ka na, hinampas mo ako, sasabihin ko sa anak ko. Ang sakit, sumasagot ka na. Hindi ko sinasadya na manakit. Ni, ano ang nangyari? Tingnan mo ang asawa mo, hinampas ako, kasalanan nito. Surutsing, paano mo nagawang saktan ang nanay ko? Siya ang unang nanakit.
Pinoprotektahan ko lang si Xiaonuan. Et Rutsing, alam ng lahat. Na mabait si tita, imposibleng manakit siya. Kung magsisinungaling ka man, humanap ka ng magandang dahilan. Surutsing, humingi ka ng tawad sa nanay ko. Wala akong kasalanan, bakit ako ang magsusori at saka? Hindi ko pa nga kayo tinatanong kung bakit kayo sabay na umuwi. Kayo pa ang unang nagtanong sa akin. Isa ka lang namang katulong sa bahay na ito. Anong karapatan mong tanungin ako? Yaya ba? Linmuyo ang tagal na. Sa wakas, nasabi mo rin ang totoo mong saloobin. Mali ako sa pagtawag sa iyo na yaya. Pero walang kinalaman ang nanay ko dito. Kailangan mong humingi ng tawad sa kanya. Anong hindi ako humingi tawad? Kung ganon, wag na tayong magsama. Sige, wag na. Maghiwalay na tayo. Ano? Hiwalayan? Suruksing, bakit mo hinayaan ang sarili mong maging ganito? Ang tanga mo talaga. CJ, aalis na ako. Tita, sabi mo hindi gagawin ni Surutsing. Ang totoong hiwalayan, di ba? Mahirap na nga akong magpanggap. Bilang pinsan ni Kuya, muyo para makapasok sa bahay. Kung alis siya, sino ang mag-alaga sa akin pagkapanganak ko? At gusto ko rin sana. Ngayon ko lang nalaman na ako lang ang hindi nakakaalam ng relasyon nila sa bahay na ito. Yaya lang pala ako na pwedeng utusan. Nakapag-empake ka na pala, Surutsing. Binibigyan kita ng pagkakataon ngayon, humarap ka ng maayos. At humingi ng tawad sa nanay ko. Baka bigyan pa kita ng paraan para bumaba. Linmuyo, alas 10 ng umaga sa Lunes, sa munisipyo tayo magkita. Sana hindi ka magsisisi. May 100 milyon ako. Pagkahiwalay natin, ilalagay ko sa bangko, yung interest lang ay sapat na. Para sa komportabling buhay sa huling bahagi ng buhay ko. Kuya Muyo, bakit mo talaga pinayagan ang hiwalayan? Wala pa akong pambili ng bagong cellphone eh. Tama. Kung wala siya sa bahay, sino ang maglilinis? May topak talaga si Surutsing. Hayaan mo siyang magwala, wala naman siyang kakayahan. Isang babaeng walang kwenta. Paano siya maglakas loob na talagang hiwalayan ako? Wow! Ang ganda! Kahit na may 5 araw pa bago makuha ang 100 milyon. Buti na lang kinuha ko ang card ni Linmuyo. Ang perang iniipon ko, ibibigay lang niya sa kabit niya. Kaya, bakit kailangan magtipid para sa pamilya? Bakit kailangan magpakasakit para sa kasal at anak? At gawing pangit ang sarili? Sino bang babae ang ayaw ng magagandang damit at bag? Ito rin, sige. Ang pangatlo, bagay na bagay sa'yo. Ang ganda rin. Ito rin. Food delivery, sige. At saka, ito. Miss, lahat ba ito ay kukunin mo? Alin nan? Ano ba yan? Lahat ito ay custom made. Ikaw na nagde-deliver ng pagkain, kaya mo ba itong bilhin? Heto, mag-swipe. 300,000, successful ang swipe. Paano ito nangyari? Sige po ma'am, itatabi ko na po ito para sa inyo. Teka, hindi ako masaya sa kanya. Huwag na itong mga damit. I refund. Inaway mo ang aming mahalagang bisita, umalis ka na. Hintayin Montag ako. Gusto kong bumili ng maraming damit. Bilhin. Linmuyo. Matagal na tayong magkaklase, sabihin mo sa akin. Ang asawa mo ay nagde-deliver ng pagkain. Bakit ngayon lang bumili ng damit, umabot ng 300,000? Ang gastos mo naman. Ano? Si Surutsing, puro damit lang. Umabot ng 300,000. Paano siya nagkaroon ng ganoong kalaking pera? Dati, tipid na tipid siya. Kahit skincare products ay o bilhin. Hindi maganda. Ay. Ginastos niya ang pinaghirapan kong ipon para sa kotse. Paumanhin, ang tinatawagan ninyo ay naka-power off. Paki-3 ulit mamaya. Nasaan ka? Surutsing, papatayin kita. Kuya Muyo.
Hindi kaya talagang gusto ni Surutsing na makipaghiwalay sa'yo? Sa hinaharap, para sa sarili ko na lang ako mabubuhay. Ma'am, okay ka lang ba? Sino ang manager ninyo? Pakitawag ang manager. Ako po ang manager NG Club. Ano po ang kailangan ninyo? Bigyan mo ako ng pinakamahal na alak dito. Lalasingin ko ang sarili ko. Sige po ma'am, sandali lang. Maghanda kayo, darating ang EIE. Bakit si Linmuyo pwedeng magliwaliw? Kaya ko rin. Ikaw na babae. O ikaw, Nadumihan ko ang damit mo. Pero okay lang, marami akong pera. huwag kang bastos. Siya si Lou, ang CE ng Lou Group. Mahal ang damit ko. Kaya kong bayaran kahit gaano kamahal. 10,000, sapat na ba? Okay ka lang. Ang bait mo naman. Bigyan kita ng 50,000. Ihatid mo na lang ako sa hotel. Para bayaran ang damit at pamasahe mo. Kailan pa naging interesado si Lou sa mga babae? Tumahimik ka, alis na tayo. Nandito pa ang damit, walang nangyari. Boom! Ang dami kong nagastos kahapon. Bigyan muna kita ng 500. Hindi na 4,950. Ibibigay ko sa'yo kapag nakuha ko na ang premyo sa loto. Kung hindi ka sasagot, ibig sabihin pumayag ka. Malapit nang mag-alas 10, kailangan nang magmadali sa munisipyo. Para makipag-divorce kay Lin Muyu. Akala mo ba driver kita? Kanina ko pa nakikita ang isang babae na umalis sa kwarto mo. Kaya pala hindi ka sumipo kahapon, nag-date ka pala. Akala ko pagkatapos mong ikasal sa White Moon mo, mag-isa ka na lang habang buhay. Ito ka. Nakaka-second wind ka na. Si Suruksing mula sa kabilang section. Siya nga si Suruksing. Hindi ba kasal na siya? Anong nangyayari sa inyo? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, walang nangyari. Ayaw mo pa ring pigilan ang sarili mo? Lalaki ka ba talaga? Tumahimik ka. Subukan mo makipag-ugnayan sa kanya. Tingnan mo kung kailangan niya ng abogado para sa divorce. Kuya Muyu, 8 Ruxing. 30,000 ang ginastos mo para sa pagpapalit ng kotse. Ngayon, dapat mong bigyan siya ng magandang leksyon. Siyempre, kung hindi siya luluhod sa akin, hindi ko siya patatawarin. Ang ganda pala ng babaeng ito. Babeng demonyo. Tara na, kumuha na tayo ng divorce certificate. Ikaw BASI Surushing? Paano nangyari yon? Dati ang gulo-gulo mo. Mukha kang mas matanda pa sa nanay ko. Kailangan mo bang makita ang easy ko para patunayan? Kuya Muyu, huwag mong kalimutan. 30,000 ang ginastos ni Surutsing para sa pagpapalit ng kotse mo. Uksing, kukunin mo ang ATM card ko at ubusin ang pera ko. Ang lahat ng sweldo ko sa mga nakaraang taon ay ibinigay ko sa'yo. Pero mas malaki pa yan. Ano ba naman ang gumastos ng kaunti?
Kaunti lang ba yan? 300,000 yan. Lahat, yan ay ipon ka o. Hintayin mo, isasakdal kita. Kahapon hindi pa tayo diborsyado. Pera natin yan habang kasal pa tayo. Hey, saan mo ako? Ikaf, Nagsisisi ka na ba sa diborsyo? isipin mo mabuti, kung diborsyo ngayon, ang bahay, ang ari-arian. Hindi kita bibigyan ng kahit piso. Ako ang nagbayad ng 2 ng down payment sa bahay. Bakit hindi ako dapat bigyan? Kung gusto mo magdiborsyo, huwag kang umasa sa pera. Eh, di magsampa tayo ng kaso para walang makalamang. Ate Euxing, huwag kang padalos-dalos. Huwag mong kalimutan. Main 11 Parkeo. Raxing. Pareho nating pinagsamahan ang 10 taon. Pinagkalooban mo ako ng nuan-nuan. Ayokong maging masyadong mabagsik. Basta't babalik ka sa dati, hindi ko na ito pag-usapan. Ang 300,000 ginastos mo, at may lugar ka pa rin sa bahay na ito. Babaliwin ko kayong muli tulad ng dati. Magtatrabaho para sa inyo. Hindi ako tanga. Ano ba talaga ang gusto mo? Kung ano ang gusto ko, yun ang mangyayari. Basta't huwag kang magdiborsyo. Mukhang desidido siyang hindi magdiborsyo. Kailangan kong humanap ng ibang paraan para pilitin siyang magdiborsyo. Nanay, hindi pa yan malinis. Bulag ka na ba't hindi mo makita? Sue Euxing, nanay montag ako. Pinapaghugas mo ako ng pinggan? Ngayon hindi na kita nanay. Ikaf. Jan, hindi pa natutuyo ang sahig. Anong sinasabi mo? Kakalinis ko lang diyan. Malinis na yan. Ngayon marumi na. Punasan mo. Surutsing, huwag kang magmalabis. Malabis na ba to? Ginawa mo rin yan sa akin noon. Aray. Kaya Warner, sinadya mo yan. Kakalinis ko lang ng sahig. Ay. Pasensya na, kailangan mong maglinis ulit. Ikaw, naalala mo na ba? Kung naalala mo na, magtrabaho ka ng maayos. Pagkatapos mo maglinis ng sahig, magluto ka ng pagkain. Tapos tawagin mo ako para kumain. Bakit ako ang magluluto? Hindi ba trabaho mo ito? Noong tinanggap kita dito, hindi para libre lang ang pagkain at tirahan mo. Magtrabaho ka para sa renta o umalis ka. Ikaw ang bahala. Ikaf. Surutsing, ang babaeng ito. Ay, kapag may pera, may lakas ng loob. 5 araw na lang, magiging mayaman na ako. Kailangan kong makipaghiwalay kay Limuyo agad. Kailangan ba divorce lawyer? Professional team, mapagkakatiwalaan. Hello, nagloko ang asawa ko. Kung magfa-file ako ng divorce, paano ko mabawi ang kotse at bahay? Kung ikaw ang gumastos sa kotse at bahay, at may notaryo pa, malaki ang sansa na mabawi mo sa divorce. Ang task PA, kailangan mo lang mangalap ng ebidensya na nagloko ang asawa mo. Sisiguraduhin kung walang may iwan sa kanya. Sayang kung alam ko lang. Dapat hinuli ko sila sa hotel noon. Nuan-nuan, uwian na. Hindi ba dapat ngayon ang divorce niyo ni Papa? Bakit ka bumalik? Huwag kang mag-alala, maghihiwalay din kami ng papa mo. Hindi mo na ako makikita, pero kailangan kong tumira dito ng ilang araw. Pinapalayas ng sariling anak. Kuya Muyu. Napansin mo ba na si Surutsing ay may pagbabago? Bigla na lang niyang gustong makipaghiwalay sa iyo. Baka may lakas siya ng loob. Iba na talaga siya ngayon, pero isa lang siyang delivery rider, na may sahod na 5,000, bakit ka matatako sa kanya? Hey! Kailangan ko bang magtrabaho palagi? Tingnan mo ang kamay ko, may sugat na. Pasensya na Bobby, hindi ko naman sana gustong hiwalayan siya. Gusto ko siyang gawing katulong. Pero hindi lang siya makikipaghiwalay, magfa-file pa ng kaso. Makuha ang kalahati ng ari-arian ko. Ililipat ka o ang ari-arian ka o. Sa pangalan ko, apag nalipat na lahat, ipalalayas ko siya. Sige, hayaan muna natin siyang magyabang. Mga masasamang tao. Talagang kapag binigyan ng pagkakataon, nagkakantutan na. Ngayon, nahuli ko kayo sa akto. Tingnan mo naman, ano ba to? Nandito pa ako sa bahay. Ang asawa ko, nakikipagtalik sa ibang babae. Kung ipopost ko sa internet, malaking balita to.
Surutsing, ang lakas ng loob mo. Ilayo mo yung cellphone mo. Bakit hindi? Mas gusto kong itanong sa inyong dalawa. Ano ba to? Hindi ba't pinsan mo siya? Kayo? Sinungaling ka. Hindi ako pinsan ni Muyo. Ah. So hindi pala siya pinsan mo. Ginamit mo lang yon. Pero sa likod, kabit ka pala. Kawalang hiya. Hiwalayan na. Gusto ko na kayong maghiwalay. Lakas montak. Bakit hindi? Ikaw ang nagtaksil sa pagmamahal natin. Hindi lang tayo maghihiwalay, wala ka pang makukuhang kahit ano. Nene, to be a young lotto MO? Panalo. Ano? Panalo? Magano? Naku, bakit nasa kamay ni Xia Onuan yung loto? Su Uxing. Ito ba yung dahilan kung bakit mo ako hiniwalayan? Sige. Hintay. Tignan ko kung magkano ang napanalunan mo. Tara. Surutsing, hindi pa tayo hiwalay. Kahit magano man, yan, akin yan. Hindi BA to Young Lotto KO, P-Stern Nina. 10 piso lang. Hindi to yung akin. Kuya Muyo, buhay Montag na yang video. Kung hindi, talo ka sa hiwalayan. Tama ka. Mga masasamang tao, ibalik nyo yung cellphone ko. Su Uxing. Pinuha ka una yung video. Pwede kang humiwalay, pero kailangan. Walang makukuhang kahit ano. Bakit ka gumingiti? Umalis na si Xia Onuan, hindi ko na siya masasaktan. Kung wala na yung ebidensya, hindi ko kayo palalampasin, mga masasamang tao. Ikaf. Linmuyo, mahina na ngayon. Hindi mo na ako kayang talunin, no? At ikaw, araw-araw, kuya-kuya, manok ka ba? Excuse me, dito ba nakatira si Linmuyo? Pero pila ka muna. Pagkatapos ko, ikaw naman. Bakit siya nandito? Naku, hindi kaya siya pumunta rito para maningil ng utang. Huwag mong hayaang malaman niya na nanalo ako sa loto. Nandito ka ba para magbenta ng insurance? Hindi namin kailangan ng insurance. Gusto niya akong paalisin. Ang tanga mo naman, hindi siya nagbibenta ng insurance. Zia si President Lu. President Lu, tulong. President Lu, Ang tanga mo, bakit ka nakaupo lang diyan? Bilisan mo, kainumin mo ng tsaa si President Lu. ano na kinalaman ko dyan? Hindi naman siya boss ko. Huwag na lang sa, aalis na rin ako. Ano nung ginagawa ninyo kanina? President Lu, ipakilala ko po. Ako ang asawa ni Limuyu, may kasal kami. Ito naman. Hindi na importante ang pangalan niya, nagkunwari siyang pinsan ng asawa ko. Tapos, nahuli ko silang dalawa sa kama kanina. Kaya sinatag ko sila. President Lu, huwag kang maniwala sa sinasabi ng asawa ko. Menopause na siya ngayon. Araw-araw sa bahay, puro siya reklamo at galit. Hindi na ako makapagtrabaho na maayos. President Lu, pwedeng magtestigo ako para sa pinsan ko. Linmuyu, tungkol sa iyong pagliban. Pag-usapan natin ang parusa. Samahan mo ako. Assistantly. President Lu, may iba pa akong gagawin. Hindi na muna ako sasama. Surutsing, ikaw na laging nasa bahay lang. Kung nagalit ka kay President Lu, siguradong magdudusa ka. Bakit hindi mo sinabi noong araw na ikaw si President Lu? Masyadong mabilis umalis si Miss Su. Hindi ako nabigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Hindi mo ba ako naalala, Miss Su? Magkaklase tayo nung high school. Ah, Lanan, oh. Naalala ko na, kaya pala pamilyar ang mukha mo. President Lu. Ano ang pinag-usapan ninyo ang isang playing housewife? linmuyo kung hindi mo maayos. Ang problema mo sa pamilya, wala kang pag-asa sa promotion sa susunod. President Lu, huwag naman po. Pwedeng mag-add sa'yo. Next time, kapag hindi kita makontak, ikaw ang hahanapin ko. Bahala ka. Maghihiwalay na rin naman kami. Kung hindi ka naiinis, dagdagan mo na lang. Walang problema. Medyo kakaiba ang vibes ng dalawang to. Buti na lang hindi nawala ang lottery pagkalipas ng hating gabi. 3 araw na lang para ma-redeem. Kailangan kong makipag-divorce kay Limuyu agad. Pero sigurado ako, inilagay ko iyon sa kama. Bakit nasa maleta? Kasalanan ni Zue Uxing. Nahiya ako sa harap ni Boss Lu. Mukhang hindi na ako mapromote. Posibleng hindi na ako mapromote. Kuya Muyo, isipin mo, si Boss Lu at si Surutsing. Ang relasyon nila, parang may kakaiba, di ba? Wala naman. Boss Lu,
Anong mapag-usapan mo sa isang plain housewife? Talagang may kakaiba kay Boss Lou. Sabihin Montag, Boss Lou, baka nagkakagusto kay Surutsing. Imposible. Si Boss Lou ay tagapagmana ng mayamang pamilya. Isang delivery rider lang siya. Paano siya magkakagusto? Hindi BRT may company party bukas? Kung nagkakagusto si Boss Lou kay Surutsing, malalaman natin bukas. Paano natin malalaman? Ito ang pera. Bumalik ka ulit. Saan galing ang napakaraming pera? Ipinagbili ko ang koleksyon mong relo ngayon. May pera na ulit ako para gumala. Ano? Su Uxing. Gastadora. Sasabihin ko sa'yo hanggat hindi tayo divorced. Hindi ako titigil. Hindi BRT may company party bukas? Kung nagkakagusto si Boss Lou kay Surutsing, malalaman natin bukas. May company party mamayang gabi. Kailangan kasama ang asawa. Samahan Montag ako. Wala akong time. Kapag pumayag ka at napromote ako, makikipag-divorce ako sa'yo. Seryoso ka? Oo. Mag-ayos ka. Huwag mo akong ipahiya. Ikaw ang nakakahiya. Congratulations Boss Lou, Tagay Tayo. Muyu, ngayon lang kita dinala ang asawa mo. Pero parang pamilyar ang mukha ni Ed. Hindi kaya nag-deliver din siya ng pagkain sa'yo? Nalala ka nasa desk ni President Lou. Graduation picture noong high school. Hindi ko inakala, asawa mo pala si President Lou. Aklas pa sila noong high school. Bakit mo di sinabi sa akin na kilala mo si President Lou? Kahapon ko lang siya unang nakita. Hindi ko pa nasabi sa'yo. O ayaw mo lang sabihin, Rutsing, bakit mo itinatago? May relasyon ba kayo ni President Lou na hindi dapat malaman ng iba? Wala. Surutsing, nagtaksil ka sa akin. Nagkakalat ka. Sa graduation picture lang yan, wala niyang ibig sabihin. At maraming tao sa litrato, lahat pa sila may relasyon sa akin, na hindi dapat malaman ng iba. Wala, President Lou. Wala akong ganong intensyon. Hindi ko kayo iniinsulto. Kuya Muyu, may pagkakataon ka ngayon. Para umangat sa trabaho, gusto mo ba? Ate, bihira ka lang dumalo, tagay muna tayo. President Lou. Tagay. Huwag kang mag-alala, Kuya Muyu, nalaman ko na. Nandito si President Lou sa kwartong ito. Bilisan mo, bago mawala ang epekto ng gamot. Kay Surushing. Bakit siya nandito? President Lou, alam kong gwapo ka. At mayaman ka. Pero hindi pa ako diborsyada. Hindi ako pwedeng magtaksil. Mukha ba akong lalabag sa batas? Sino ang nakakaalam kung gagawin mo? Ang bibig ng lalaki, puro kasinungalingan. Sige na. Matulog ka na ng mahimbing. Pupunta ako sa ibang kwarto.
Sino ba ang gustong siraan ako at si President Lu? Esensya na, President Lu, nahuli ako. Investigahan mo agad. Sino ba ang naglagay ng gamot? Sa akin na kay Ruxin kagabi. Ziga. Nalaman na namin, President Lu, asawa ni Miss Su, si Lin Muyu, pero mali ang nabili niyang gamot. Kaya mahina ang epekto. Ano ang gagawin natin ngayon? Ibinagsak ang promotion report ni Limuyo dahil sa hindi tamang attitude sa trabaho. Pinarusahan siya. At isave ang sisi ng hotel mula kagabi hanggang ngayong umaga. Para iwas gamitin ng may masamang intensyon. Opo, Boss Lu. Puro hiwalay lang iniisip, halos hindi ako nakatulog kagabi. Sumama na ako sa inuman, halika, hiwalayan na tayo. Hiwalay tayo, pero ikaw ang unang nagtaksil. Dapat walang daladala pag hiwalay. Hiwalay. Huwag kang magdahilan, ikaw at si Boss Lu, nagkakasama sa isang kwarto. Akala mo tanggi at hangga ako? Ah, kayo pala ang nagtrap sa akin, hintayin nyo. Hindi ko kayo palalampasin, mga masasamang tao. Gusto niyo akong talunin at si Kuya Muyu. Panaginip lang. Warner, ikaw talaga ang matalino. Ngayon, naibigay na si Surutsing kay Boss Lu. Tiyak may chance na ako sa promotion. Basta tandaan ni Kuya Muyu ang kabutihan ko. Maga na, pumasok na tayo. Ziga. Boss Lu, kumusta ang lasa ng asawa ko? Boss Lu? Lumabas ka muna. Boss Lu. Tingnan niyo po ako. Sobrang porsigido. Naibigay ko na ang asawa ko sa inyo. Sana kasama ako sa promotion list. Dapat ako na ngayon. Lin Muyu, pinakamababa ang performance mo at masama ang ugali. Desisyon ng kumpanya na i-demote ka. Boss Lu. Nakatikim ka na ng asawa ko. Tapos magkukunwari ka pa? Sa kaliit-liit ang plano mo. Gusto mo akong itrap, wala namang nangyari kagabi. Ito, pagkatapos gamitin, itatapon mo na ako? Halika tingnan ninyo, malaking balita tungkol sa magpinsan. Dumaan man o hindi, huwag palampasin. Bozes and I Surushing. Hoy hoy. Dumaan man o hindi, huwag palampasin, malaking balita tungkol sa magpinsan. Noong nakaraang inuman, nakita ko si Lin Muyu. Tumitimpla ng alak para sa asawa niya. Mabait sa opisina. Pero sa labas, nakikipagtalik sa ibang babae. Kwentuhan niyo kami. Gusto niyo bang malaman? Isigin niyo. Kwentuhan niyo kami. Hindi niyo alam, noong nakaraan, dinala ng asawa ko ang isang. May babaeng pumunta sa bahay, sabi niya pinsan niya, pero sa totoo lang. 2 gabi na nakita ko silang natutulog sa isang kumot. Pagkatapos kong malaman ito, nasa, Suweuksing, tumahimik ka hangga. ay, dumating na yung involved, kayo na magtanong sa kanya. Tigil-tigilan niyo na ang pagtingin. Pinatira mo sa bahay ang kabit mo bilang pinsan. Totoo ba? Hindi totoo. Huwag kang makinig sa kanya. Ay, kwentuhan mo naman kami. Kwentuhan Montag na, Kwentuhan Montag na, Kwentuhan Montag na, Kwentuhan Montag na, Kwentuhan Montag na. Wow, Boss Lu, itong si Lin Muyu. Pinakukulong ng mga katrabaho para tanungin tungkol sa sismis. Hindi makalabas. Si Misu naman, nanonood lang habang kumakain ng butong pakwan. Ang galing niya talaga. Magandang kinuhanan ng video ang eksena at ipinost sa internet. Gawin ko sa issue hanggang ay. Oo. Ono BA2? Ay, huwag ka nang umalis, kwentuhan mo naman kami. Wait, Nagkakabit habang may asawa. Karapat-dapat lang namurahin, huwag kang malungkot, anak, pagkatapos ng ilang panahon. Ipapakilala kita ng tita sa ilang binata. Lahat 1.80 m ang taas, gwapo, at maganda ang pangangatawan, nga. hindi na po, tita, okay lang ako, masaya ako ngayon. Hindi ako malungkot kahit kaunti. Anak, bahala na ako dito. Alis na muna kami. Sandali lang, tita. Tita, ito Huwag mo muna itapon ito, may malaking silbi pa ito sa akin mamaya. Alis na muna kami. Ipakawala namin sa inyo. Walang problema, bahala na kami. Huwag kang mag-alala. Alis na kami. Paalam, tita. Paalam. Naipost na sa internet ang video ng eksena at ang taas pa ng init nito. Sino ang may gawa nito? Hindi na importante, ito ang kapalit ni Limuyu.
Ay, naglabas na ng internal announcement ang kumpanya. Dahil sa magulong buhay pribado ni Lin Muyo, na nagdulot ng malaking epekto sa kumpanya, nagpasya silang ibaba ang posisyon niya. Nga, nasa headline ng mga balita. Su Uxing. Ikaw ay baliw, pumunta ka sa kumpanya para manggulo. Pinost mo pa ang video sa internet. Zinira Montag ang buhay ko. Hindi ako ang nag-upload ng video, maniwala ka o hindi. Nagdadahilan ka pa, ikaw lang ang may gali sa akin. Ano ba ang sigaw mo? Ang nag-post ng video ay talagang mabuting tao. Ang tulad mong bastos ay dapat lamang na malunod sa laway. Su Rushing Aikao. Aikao. Nanay, Anak, umuwi ka na. May malaking problema sa ating bahay. nanay, ano ang nangyari? Sabihin mo na malinaw. Kuya Muyo, bumalik ka na agad. Kami ni Tita ay natatago sa labas ng subdivision. Hindi na kami makauwi. Warner, huwag kang mag-alala, uwi na ako agad. Ikaw na naman ang gumawa nito, masamang tao. Naalala ko lang ang masayang bagay, ano? Hindi ba ako pwedeng tumawa? Mamaya na kita pag-usapan. Hoy, dalaga. Huwag kang alis. Hoy, dalaga. Huwag kang alis. Dalaga. Ano ba ito? Paano mo nakuha ang mga sugat mo? Hindi ka ba ang manugang ni Lolo Lin? Paano mo nakuha ang mga sugat mo? Paano ito nangyari? Wala akong problema. Kailangan ko pang umuwi para magluto, kung hindi. Bububugin na naman ako ng asawa ko. Ano? Nananakit? At may pang-abuso pa? Dalaga, huwag kang matakot. Sabihin mo lang, kami ang mga nakatatanda ay tutulong sa iyo. Hindi ako naniniwala na ang matandang babaeng Lin ay makokontrol ang lahat ng tao, talaga. Ganito na ang pagkakasakit sa iyo. Ito. Sa totoo lang, ang asawa ko, hindi lang siya nananakit sa akin. Siya ay nangangaliwa rin. Ano? Nang anggaliva? Talaga? Huwag kang mag-alala, nandito kami. Huwag kang matakot, tutulungan ka namin, huwag kang umiyak. Limuyo, ang pamilya mo ay hindi ba? Mahalaga sa inyo ang reputasyon. Ang mga lolo at lola na ito ay malakas. Tingnan ko kung paano nyo ito haharapin. Ano ba ang nakakatawa? Bakit siya nandito? Bahala na, ang pinakamagandang paraan ay umalis. Boss Lou, may urgent akong bagay. Kailangan ko nang umalis. Hoy, teka. Luxing, may sasabihin ako sa'yo. Pwede ba tayong mag-usap sa ibang lugar? Lou, noong nagkita-kita tayo dati, malinis ang konsensya namin. Wala talagang nangyari, huwag mo na akong kulitin. Hindi ito ang dahilan dati kong tinutulungan ka. Yung abogado na tutulong sa'yo sa kasal ng diborsyo, narito rin siya. Grabe naman, bakit nandiyan Azila? Bakit hindi pa sila umalis? Ano ba ang ginagawa ninyong palihim? Ano ang nangyayari? Siyempre, yung babeng Zizue Uxing. Nagkakalat ng sismis sa mga kapitbahay. Kaya ngayon, ako at si Warner ay nandyan sila. Nandito sila, halika, bilisan natin. Ikaw, masamang tao na nananakit ng asawa, kilala ka na sa buong barangay. Ang asawa mo, kilalang kilala sa pagiging mabuti. Tapos nagloko ka pa, at dinadala mo pa ang kabit mo. Pinapanggap mong pinsan at pinatira sa bahay, nasisira ang pangalan ng buong barangay. Dahil sa inyo. Hindi ako nanakit, yung babaeng si Surutsing. Nang insulto ka pa, suntukin natin siya. Kabit ka lang. Kuya Muyo, di bala lang. Kung wala lang Zizue Uxing. Hindi sana kami parang daga sa kalsada. Pero malapit na matapos ang paglilipat ng ari-arian. Balak kong hiwalayan si Surutsing. Ayos yan, Kuya Muyo. Tawagan mo na si Surutsing ngayon din. Sabihin mo na hiwalayan na, dapat bilisan. Tama Zivan Anak, kung hindi mo hihiwalayan ang babaeng yan, mawawasak ang pamilya natin dahil sa kanya. Sige, tatawagan ko na siya ngayon. MSU, tapos na ang kasunduan sa diborsyo. May gusto ka bang baguhin? Salamat. Nagastos ko na ang pera ni Limuyo para sa kotse. Naibenta ko na rin ang mga relo niya. Ngayon, kailangan lang na pumayag siyang hatiin ang ari-arian. Malapit na ang diborsyo. Kailan mo balak? Ikabansiya? Huwag kang magmadali. Ang duwag mo, hayaan mo ako. MS, Su, balak mo pa bang magpakasal ulit? Wala pa sa ngayon pero hindi ako magsasayang.
Sa isang puno kung may buong kagubatan. Ano sa tingin mo kay Xiaoting? Guwapo, mayaman, at maganda ang katawan, sigurado ako. Alam kong nasa isip mo na. Hoy, Umayag na akong makipaghiwalay sa'yo. Dalhin mo ang mga dokumento mo. Magkita tayo sa Civil Registry ngayong 2:00 ng hapon. Huwag kang mag-alala kung sakaling hindi makarating si Xiaoling. Ngayong Araf, nandito ako. Hindi ko hahayaang magkagulo ang ets mo. Attorney Zhou, ikaw na bahala. Sue Ruxing, ikaw talagang babae. Hindi pa kayo opisyal na hiwalay ng anak ko. Ang dami mo ng lalaking kinakausap. Talagang. 8 Ruxing. Nasa harap tayo ng civil registry. Wala kang hiya. Zira ang mata ka o nung pinakasalan kita. Tapos ka na? Attorney Zhou, sa ganitong kaso ng paninirang puri. Gaano katagal kami sa EDSA? Mahirap sabihin. Pero sa kaso ng ets mo, may kaso ng pangangaliwa, pananakit sa pamilya, at iligal na paglipat ng ari-arian. Huwag kang magsinungaling. Akala mo porke abogado ka. Pwede ka nang magparatang ng basta-basta. Simula nang ikasal si Sue Ruxing, hindi na siya nagtrabaho. Ang pera sa bahay, anak ko ang kumita. Saan nang galing ang iligal na paglipat ng ari-arian? Huwag kang magmadali. Kung ganon ang sinabi ng abogado ko, may ebidensya siya. Nakita ko na ang lahat ng transaksyon sa mga bank account mo. Malinaw ang ebidensya ng iligal na paglipat ng ari-arian. Tumigil ka. Wala na ngang ebidensya ngayon. May 100 pa akong kopya. Sige, punitin mo. Kuya Muyu, tignan Montag, inapi niya ako. Sue Ruxing, huwag kang magmalabis. Kanina siya lang ang inasikaso ko, nakalimutan ko ang lalaking ito. Pirmahan mo ang kasunduan sa paghiwalay, hati ang ari-arian. Tapos pasok na tayo para kunin ang divorce certificate. May 100 pa akong kopya. Punitin mo lahat. Et Zaka, may ebidensya ng pangangaliwa, pananakit, at iligal na paglipat ng ari-arian. Kung ayaw mong makasuhan, pirmahan mo na agad itong kasunduan sa paghihiwalay. Attorney Zhou, magkano ang singil mo? Gusto ko siyang kasuhan ngayon din. Libre. Sisiguraduhin kong masisira ang buhay niya. Sige, pipirmahan ka o. Attorney Zhou, ikaw na bahala. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Ito ang divorce certificate ninyong dalawa. Ingatan nyo. Salamat. Nakuha ko na rin sa wakas, makakapunta na ako ng matiwasay sa Lotto Outlet para ikuha ang premyo. HMP, ngaiting giti KPA. Sa edad mong 2, di ba hiniwalayan ka ng anak ko? Sino pa makakagusto sa'yo? Tama si Ate Euxing. Di mo ba narinig yung kasabihan? Babae sa edad 30, parang tirang tukwana. Mamamatay ka na ba bago mag-35, kaya ganyan ka magsalita? Magpanggap ka pa, Surutsing. Sabihin ko sa iyo ng totoo, ikaw at si Boss Lu, hindi talo bagay. Naglalaro lang yan. Sinong nagsabing naglalaro lang ako? Boss Lu, pasensya na po. Huwag niyo po sana ako papansinin. Anak, huwag kang matakot. Nagbibiro lang ang anak ko. Kung dahil dito, paginitan mo siya sa kumpanya, hindi mo ito matatapos ng maayos. Tigilan Montag na yan, ma. Paano mo ako pagagalitan? Alam ko, kayong mga malalaking boss, imahe ang pinahahalagahan. Kung kung i-upload ang CCTV footage ng hotel, malalaman ng lahat na nakipagtalik ka sa may asawang babae. Yung gabi niyon, ako at si Ruxing. Walang nangyari. At, anak mo ang may pakana para maipit kami ni Ruxing. Gusto mo bang panoorin ang PK footage ng hotel? Lola, yang ginawa ng anak mo, siguradong panalo sa kaso. Ikaf, kayo. Pwede ba akong makahingi ng pabor? Aanyayahan kita mamaya. Ano? Tulungan mo akong pigilan silang tatlo, uuwi lang ako para kumuha ng gamit. Surutsing, anong pinag-usapan niyo ni Boss Lu? Ang Di ko sasabihin. Bye. Uwi ka ba para makulo? Sabihin ko sa'yo, dahil hiniwalayan mo ang anak ko, yang bahay na yan, anak ko ang bumili. Huwag kang babalik diyan. Dahil hiniwalayan na kami, syempre uwi ako para hatian ang mga ari-arian. Lin Muyu, huwag kang mag-alala. Tulad na ng pagkasunduan, hahatiin natin ang mga ari-arian, di ako abuso. Kalahati lang ang kukunin ko.
Isang araw akong di nakauwi, di ko alam kung anong nangyari. Kuya Muyu, bakit di ka pumasok? Anong ginagawa ninyong dalawa diyan? Sigurado may pumasok na magnanakaw sa bahay. Anak, tawagan mo na ang pulis. Anong pulis-pulisan? Siguradong gawa, to ni Surutsing. Bilisan nyo, tingnan nyo ang mga gamit sa loob. Surushing, may sakit ba? Ito na lang ang natitira. Paano ko ito magagamit? Tapos na ang paggupit ng damit. Magkano na ito? Su Uksing. Para lang sa diborsyo, kalahati ng bahay namin nawasak. Hindi kita patatawarin. Natapos din ang diborsyo ni Mama. Sa wakas, malaya na sa pamilya ni Limuyu. Parang ang sarap ng hangin. Tara, Tagay. Nga pala, Boss Lu. Pwede bang samahan mo ako sa loto mamaya? Malaking premyo kasi ito, milyon-milyon. Delikado kung mag-isa akong kukuha. Sige, ihatid kita. Hindi ka ba curious kung saan ako pupunta? Saan ka ba pupunta? Ako, Su Uksing. Dahil sa kalokohan mo, na-ospital ang nanay ko. Pumunta ka ng ospital at alagaan mo siya. Lin Muyu. Diborsyado na tayo. Anong karapatan mo? Para alagaan ang nanay mo? Kung kailangan ng tao. Sige, awanan na lang. Hindi ba siya ang sumusunod sa'yo ng buong buo? Ikaw ang dahilan kung bakit na-ospital ang nanay ko. Sino pa ang pupunta kundi ikaw? Ebidensya. Hinampas Montag ako? Kapag hinabol mo pa ako, babatuhin kita sa bawat pagkikita. Ingat ka, baka masipa ko ang iyong mababang bahagi. Tara, pumunta tayo sa loto. CJ, Bakit tupunta si Surutsing sa loto? Baka. Nanalo siya? Ang iyong bank account ay nakatanggap ng transfer, 100,000,000. Sa wakas, dumating na ang pera pagkatapos ng mahabang paghihintay. kaya pala nagmamadali siyang magdiborsyo. Ayaw niyang makuha ni Limuyu ang pera. Nay, kung hindi ka pa dumating, akala ko walang kukuha ng premyo. Walang kukuha. May ibang ginawa kasi. Boss, nag-transfer ako ng 10,000, yung panalo ko. Yung panalo ko, pakiusap huwag mong sasabihin sa iba. Ano? Huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin sa iba. Salamat. Tara na. Na-transfer ko na ang pera. Anong pera? Ito ang unang pagkikita natin, ang bayad sa pag-upa sa iyo bilang driver. Yun. Nagastos ko masyado kahapon, bigyan muna kita ng 500. Ang natitirang 49,000, 950. Ibibigay ko sa iyo pagkatapos kong makuha ang premyo sa loto. Kung hindi ka magsasalita, ituturing kong pumayag ka. Kahit hindi mo kailangan ang perang ito, dapat kong tuparin ang sinabi ko. Magpapaload ka pa ba? Ano ba ibig niyang sabihin? Gusto niya ng long-term relationship sa akin. Pwede rin naman. Hindi ako pwedeng maging passive. Depende sa iyo kung mapapaload ka pa. Tignan natin ang performance mo. Dahil kakakuha ko lang ng loto, bilyonaryo na rin ako ngayon. Surutsing, alam kong biglaan ang paghihiwalay natin. May katiwalian dito sigurado. Hindi ko alam na aso ka pala, kailan pa. Mas malaki ka pa sa dugtag. Huwag mo nang pag-usapan ang mga walang kwentang bagay. Narinig ko lahat, nanalo ka ng 100,000,000 sa loto. Kahit hiwalay na tayo, dati akong asawa mo. Dapat hatiin natin ang premyo. Nagmilagro ba ang araw? Sumikat sa kanuran? Okay, yung kasi mo. Ikaw ang unang nagloko, tapos gusto mo pa akong pauwi ng walang dala. Kung hindi ako naghanap ng abogado, na-scam na sana ako. Ngayon, hihingi ka pa ng pera sa akin. Panaginip. Pwe. Pagkatapos tayo maghiwalay ako nanalo, wala kang makukuha kahit piso. Huwag mo akong subukan, kaya kitang saktan. Gayon lang. 10 taon tayong mag-asawa. Pwede bang huwag kang ganoon kasama? Nung nagluloko ka, saan ka ba? Ngayon mo naalala? Asawa mo ako. Ikap. Dahil sa huli mong paggulo sa opisina ko, sira na ang pangalan ko, nawalan pa ako ng trabaho. Bahala ka, dapat mong panagutan ang lahat. Ano bang kinalaman ko dyan? Hanapin mo ang kabit mo. Lu, alam mo ba kung saan may binibentang villa? Bibili ka. Siyempre, hiwalay na tayo, kailangan ko ng matitirhan. O gusto mong tumira sa bahay mo? Sige, tatawagan ko ang katulong namin. Papaayusin namin ang kwarto para sa'yo. Biro lang, ang seryoso mo naman. Tigil na ang tawa, dalhin mo na ako para tumingin ng bahay.
Su Uksing. Pinahamak ninyo ako ng ganito. Hindi rin kayo magiging maayos. Ano? Nanalo si Surutsing ng 100 milyon? Nakita ko mismo siya at si Lu sa Lotto Outlet. Kinukuha ang premyo. Tiyak na tama. Bakit siyang swerte? Kaka-divorce lang, may pera na agad na hindi naubos. Anak, bakit nakaupo ka lang diyan sa bahay? Puntahan mo yung babae at humingi ka ng pera. Akala mo takayaf ka o? Kanina lang ako sa alatry shop. Nakabi kami ni Zue Uksing. Sabi niya, wala siyang ibibigay na kahit piso sa akin. Tapos harap-harapan pa niyang kinikilig si Boss Lu sa harap ko. Eh ano ngayon ang gagawin natin? Paano ko siya nakalimutan? Si At Rutsing, mahina sa lambing, anak. Ang anak niya ang pinakamalaking punto niya. Huwag kang mag-alala, basta nasa atin ang bata. Hindi tayo mawawalan ng pera. MS Su, ito po ang titulo ng inyong bahay. Salamat. Hindi ka o na po kayo abalahin PA. Sa wakas, may sarili na akong bahay. Ruxing, Ayun, ito ay subdivision ng Lu Corporation. Kung gusto mo talaga ang bahay na ito, pwede kitang bigyan. wag na. Mas okay kung sarili kong bibilhin, mas panatag ang loob. Ruxing, Alaynan. Hello, magandang araw. Uksing, ako ito. Si Lin Muyu. Pigilan mo na ako. Nagpalit ka pa ng numero para mag-istorbo. Bigla na lang sumuka at nagtatay si Xiao Nuan. Agad namin dinala sa ospital kasama ni Mama. Ayaw namin magsayang ng oras. Ano? Na-hospital si Xiao Nuan? I-text mo sa akin ang address, pupunta ako agad. Kahit hindi ako gusto ni Xiao Nuan. Pero anak ko pa rin siya. tara, ihahatid kita sa ospital. Na-overdose ang bata sa lasative, pero naagapan namin. Malapit na siyang magising. Pumunta ka sa ospital para bisitahin si Xiao Nuan. Bakit bala kang gala? Bala kang gala kahit ano ka kay Xiao Nuan? Nanay ka naman, ang kuripot mo sa sarili mong anak. Huwag mong sisihin si Mama at si Warner kung pinagsasabihan kanila, Rutsing. Nayon pa lang. Hindi pa ako nakakapagreklamo, kayo pa ang nauna mang away. Labas muna tayo, huwag nating istorbohin ang pahinga ni Xiao Nuan. Oy, ano ba? Bakit mo ako itinutulak? Kahit saan ka pumunta, ikaw pa rin ang mali. Ang tunay na anak na babae ay nasa ospital, ni isang prutas ay hindi dala. Si Xiao Nuan ay may sakit sa tiyan, hindi siya pwede kumain ng mga yun. Hindi ko akalain kayo pala ay ganito kasama ang ugali. Binigyan ng gamot pampaduwi ang isang 10 taong gulang na bata. Mga tao pa ba kayo? Ano ba ang sinasabi mo? Ang bata ay nasa ospital. Kasalanan mo itong walang pusong ina. Si Xiao Nuan ay aking tunay na anak na babae. Paano ko siya pwedeng saktan? Si Xiao Nuan lang ang aking apo. Lagi ko siyang minamahal at inaalagaan, parang isang hiyas sa aking palad. Hinahawakan ko siya ng mahigpit, takot na baka mahulog. Kayo, kayang sumumpa sa langit. Na hindi ninyo sinaktan si Xiao Nuan. Anong hindi ko kayang gawin? Ako'y sumusumpa sa langit, tunay ang aking pagmamahal. Sa aking apo, hindi ko siya kailanman sinaktan. Kung hindi, sana'y mabagsakan ako ng kidlat. Huvak. Ma, tumayo ka na. Ito ay tiyak na isang pagkakataon lamang. 8 Ruxing. Sa totoo lang, dahil matagal ka nang hindi umuwi pagkatapos ng diborsyo mo, si Xiao Nuan ay labis na nangungulila sa iyo, kaya sinadyang kinain niya ang gamot pampadumi, para lang. Pumunta ka sa ospital para bisitahin siya. Grabe naman ang pagiging walang puso. Samantalang ang bata ay labis na nag-alala sa kanya. Hindi ko pa nakikita ang isang inang ganito, katigas ang puso. Noong hindi pa kayo diborsyado, baka ganito rin. Ang pagtrato niya sa kanyang anak. Sinasabi niyong sinaktan ko ang aking anak, naglagay ba kayo ng kiki sa bahay ko? O tumambay sa ilalim ng kama? Kung magkakalat kayo ng chismis. Maghahanap ako ng abogado para kasuhan kayo. So Rutsing, matagal na ang diborsyo ninyo. Ganito pa rin ang iyong ugali. Tumigil ka, Lin Muyu, sasabihin ko sa iyo. Ngayon harap ako nang mag-aalaga kay Xiao Nuan. Kayong tatlo, wala sino man ang pwedeng humawak sa kanya. Hahanapin ko. Ang ebidensya na sinaktan niyo siya. Hindi mo pwedeng kunin ang bata. Ruxing, hindi ba gusto mong bumili ng bahay? Abala ka sa pagbili ng bahay. Walang oras para alagaan ang bata, di ba? 8 Ruxing. Bakit hindi mo na lang bigyan si Muyo ng pera? Kami ang mag-alaga. Kainuan-nuan ng maayos at komportable. Hindi pwede. Hindi ninyo makukuha kahit isang kusik sa akin. At hindi ninyo pwede kunin si Xiao Nuan. Kung hindi mo ibibigay ang bata, ako ay... Naku, halika kayong lahat at tingnan ninyo. Ang babaeng ito na walang puso, sinaktan pa ang aking apo. Hindi pa rin kami pinapayagang makita ang bata. Grabe naman ang nanay na ito, halika tingnan ninyo. Kayo ang masama. Dalhin na ang mga chismosa. Zilu ang boss. Bitawan mo ako, ano ba ang ginagawa ninyo? Boss Lu, ito ay aming pamilya, hindi na ako. Empleyado ng kumpanya ninyo, hindi kita natatakot. Surutsin, huwag mong isipin na natatakot kami dahil may lalaking tumutulong sa iyo. Hindi ko kailangan na matakot kayo sa akin. Mahanap ko ng ebidensya na sinaktan ninyo si Xiao Nuan. At babayaran ninyo ito. Dalhin na.
Huy, Bakit ka nandito? Nag-aalala ako na hindi mo sila makayanan. Kumusta si Xiaonuan? Napakaraming laxative ang kinain ni Xiaonuan pero naagapan na, sabi ng doktor magigising na siya. Grabe talaga sila, gusto kong umuwi. Para hanapin ang ebidensya na sinaktan nila si Xiaonuan. Huwag muna. Baka maalerto sila. Hintayin muna nating magising si Xiaonuan. Xiaonuan, dapat kang magising agad. Talagang nag-aalala ako sa iyo. Kuya Muyu, talo tayon gayon. Hindi lang nakuha ang pera, bagbog pa tayo. Ang iniisip ko ngayon, si Surutsing. Talagang hahanapin tayo. Sa ginawa natin kay Xiaonuan. Anong takot sa kanya, si Surutsing ay? Zalita lang, pananakot lang. Wala namang CCTV sa bahay, saan siya kukuha ng ebidensya? Tama si tita. Narito ako para ibigay ang ebidensya. Xiaonuan, resibo ng laxative na binili. Ayos. Ito ang katibayan, tatawag tayo ng pulis pag umaga. Hindi sila dapat patawarin, syempre ako. Bata ka pa, nadala ka lang ng tatay mo. Normal lang. Magbago ka na, mabuti kang bata. Sige, sa hallway na lang kita hintayin. Umuwi na si Xiaonuan, pagod siguro sa eskwela. Tita Kia, bigyan kita ng juice. Tumabi ka rito, Xiaonuan. Ang galing ni Tita Kiao maghanda ng juice. Mainit ngayon, uminom ka ng juice para mawala ang init. Xiaonuan, espesyal na inihanda ni Tita Kiao. Ang juice para sa'yo, subukan mo. Hindi ka na gusto ng nanay mo, kami ang tunay mong pamilya. Hindi ka namin sasaktan, inumin mo na. Salamat, Tita Chow. Ang sarap. Tawagan natin si Surutsing at magrama. Iyak na marami siyang perang ibibigay sa atin. Patulungan natin siyang alagaan ang bata. Natulog na si Xiaonuan. Pero bago siya makatulog, binigay niya sa akin. Ang isang napaka-importanting bagay. Nandoon ang video. Napagbibigay nila ng gamot kay Xiaonuan. Kasama ng resibo ng gamot na nahanap mo ngayon. Si Limuyo at ang nanay niya. At si Kia Owaner ay tiyak na makukulong. Huwag kang mag-alala. Ibibigay natin ito kay Atty. Zhu, siguradong ayusin niya. Nanay, okay lang Diana. Walang dalang kahit ano pagdalaw kay Xiaonuan. Bumili na lang tayo ng murang prutas sa kanto. Gusto mo bang bumili ng mamahaling pampalakas? Sex, susundin ko ang payo mo. Madaling lokohin ang mga bata ngayon, pagiyak natin ng konti. At pagpapakiusap sa kanya, si Surutsing, ay tiyak na magbibigay ng malaking halaga sa atin. Basta, pagdating natin sa ospital, kailangan nating maging maingat. Kung nandun si Boss Lu, kailangan natin. Maghintay na umalis muna siya bago tayo kumilos. Mahirap kalabanin. Si Boss Lu. Zeno ka? Ikaw ba ang abogado ni Surutsing noong diborsyo nila? Magaling ang memorya mo. Ngayon, narito ako para kay Miss Su. Ano na naman ang kagaguhan ni Surutsing? Pwede bang tumigil muna siya? Diretso na ako. May ebidensya kayo sa pagbibigay ng gamot sa bata. Nagreklamo na si MRS Su sa pulis. Kaya, sumama kayo sa akin. No anuan, dadalhin ka na ni Mama sa malaking bahay. Masaya ka ba? Basta kasama si Mama, masaya ako. Ang bait mo, anak. Ruxing Xiaonuan. Xiaonuan. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Tito Lu. Araw-araw kang pumupunta sa ospital para bisitahin kami ni Mama. Nagdadala ka pa ng masasarap na pagkain. Ikaw na ba ang magiging bagong tatay ko? Gusto mo ba ako ang maging tatay mo? Siempre gusto kayo. Kasi mabe ka kay Mama. Mahirap ang buhay para kay Mama na mag-isa. Naku, itong bata, nag-aasikaso pa ng love life ko. Pasensya ka na, bata lang. Huwag mo nang pansinin. Ilang taon kitang hinintay, paano ko hindi isipin? Okay lang, ang cute ni Xiaonuan. Tara na. Xiaonuan, simula ngayon. Ito na ang bagong bahay natin. Oo, bata ka, sabi mo gusto mo ng malaking kuwan. Binilhan kita ni Mama ng pinakamalaki. Gusto mo? Gusto ko. Tara.
Huwag mong ihulog. Sitch. Bigyan natin si Mama, okay? Ayaw mong ibigay, kukunin ko na lang. Ibibigay ko kay Tito. Siya Onuan, halika rito. Binilhan ka pa ni Mama ng maraming magagandang bagong damit. Tara, ina natin sa taas. Mama, Ano yun, siya Onuan? siguro ang mahal ng mga binili mo. Kailangan mo na bang magtrabaho araw-araw? At wala ng oras para sa akin? Siya Onuan, nanalo si Mama ng loto. Hindi na maubos ang pera natin. Simula ngayon, pwede na akong laging kasama ni siya Onuan. Yihi. Ayoko talagang lumayo kay Mama. Tara. Ano engi pinangas ingisi Montag yan? Tara net umakyat ka na. Hanapin mo na ang magiging asawa't anak mo. Pumunta ka lang para utusan ako. Hindi naman. Si Lin Muyu at ang anak niya. Malapit nang makalaya. Bakit? Sa resibo ng botika, nakalagay ay si Kiao Warner. Si Kiao Warner din ang nag-abot ng juwis sa bata. Siya lang ang mapupunta sa kulungan, hindi si Lin Muyu at ang anak niya. Mga ilang araw lang, makakalaya na sila. Huwag mo na sabihin kay Ruxing. Kakauwi lang niya kasama si Xiaonuan. Huwag natin silang istorbohin. Sige, alam ka una. Ano nang pinag-uusapan ninyo? Naririnig ko kayo mula sa taas. Kanina, tinanong ako ni Xiaoting tungkol sa kung kailan siya magiging regular. Kailan daw siya magiging regular? Ano nang regular na yan? Hindi mo pa alam? Matagal nang may gusto sa'yo si Xiaoting. Naghintay siya ng matagal, hanggang sa naghiwalay kayo. Dagdag pa, sa unang kalahati ng taon, pupunta sa Antarctica, sa huling kalahati, sa Arctic. Hoy, teka, gusto mo ba akong patayin sa laming? Hindi na kita kakausapin. Sabi ni Atty. Zhu. Matagal ka na raw may gusto sa akin. Totoo ba yan? Dahan-dahan ka lang sa pagkain. Si Suruxing mula sa kabilang section. Mula noon, may gusto na ako sa'yo. Pero hindi ko nasabi sa'yo. Dahil nagpakasal ka na. Hindi ko inakala si Boss Lu na ayon sa chismis ay ayaw sa babae. Ay isang romantiko pa pala. Bigyan mo kaya ng pagkakataon si Boss Lu na romantiko. Ako, Okay lang, naintindihan ko na nasaktan ka ni Lin Muyu. Pwede pa rin tayong maging magkaibigan, basta't malapit lang ako sa'yo, ako. hindi ko sinabing hindi kita bibigyan ng pagkakataon. Ruxing, ano nang sinabi mo? Sabi ko, gusto kong bigyan ka ng pagkakataon. Hindi ko isusuko ang buong kagubatan dahil lang kay Limuyo na yan. Kung gayon tayo na. Tubig, umaapaw na. Bakit ang lakas mong makinig sa akin? Lahat ng sasabihin mo, pakikinggan ko ng mabuti. Kanina, narinig ko na. Sinabi mo mismo na bibigyan mo ako ng pagkakataon. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Lu Xiaoting, may sasabihin ako sa'yo. Kahit gusto kong bigyan ka ng pagkakataon. Sa ngayon, hindi pa ako handa para sa bagong relasyon. Pwede akong maghintay kahit gaano katagal. Ngayon, gusto ko lang alagaan si Xia Onuan. Sa mga nakaraang taon, marami siyang pinagdaanan sa pamilya Lin. Samahan kita sa pag-aalaga sa kanya. Gusto ka ni Xia Onuan. Paggising niya, sasabihin ko sa kanya ang magandang balita. Masaya siya sigurado. Ruxing. Ang hindi mo kayang tiisin. Anong lalaki? Manloloko, ayaw ko talaga sa mga taong may tinatago sa akin. Niloloko mo ako. Anong ibig mong sabihin? May tinatago ka ba sa akin? Pasensya na Ruxing, may tinatago talaga ako sa'yo. Hintay ka, kukuha lang ako ng gamit. Sabihin mo na, mahirap na nanay, istrikto na tatay. O yung nobya mo sa ibang bansa. Wala sa mga yan. Kakadating lang ng balita mula kay Atty. Zhou. Si Lin Muyu at ang anak niya. Malamang malapit na silang palayain. Resibo sa botika at video ng CA. Lahat tutulong kay Warner. Siya lang ang makukulong. Ang swerte naman ni Limuyo at ng anak niya. Kailangan mo ba ng tulong ko? Hindi na. Napag-isipan ko na. Mag-umpisa na ako ng bagong buhay. Ayaw ko nang makisalamuha sa mga taong walang kwenta. Huli naman aliwanag ka. Nene. Ano yun si Onuan? Mommy, gutom na kayo. Gusto kayoing sweet and sour spare ribs. Sige, lulutuin ko para sa iyo. Mommy, ayaw kayo na yaning luto mo. Tito Lu, meron ang kabang magluto? Naman, bakit?
Ang tagal na nagluluto si Momay, madalas masugatan ang kamay niya. Ayaw ko nang magluto si Momay, pumunta ka na sa kusina. Binibigyan kita ng pagkakataon para ligawan si Momay. Sige, lulutuan kita ng masarap. Yihi. Tara, tulungan natin si Tito Lu. Sige. Tingnan mo. Si Onwan, Hindi ko inakalang ganun siya kaalaga sa bata. Parang okay din pala na nandito siya. may gagawin ako, pupunta ako mamaya. Eh di pupunta na lang ako sa mall. Anong ginagawa niyo rito? May nalaman kaming sikreto tungkol sa kinabukasan mo. Rutsing, kanina kasama ko si nanay. Nakita namin si Boss Lu kasama yung anak ng pinakamayaman. Kumakain sa restaurant. Parang yang galing abroad. Nobya. Wala kayong ebidensya. Nandito ang litreto, hindi kami nagsisinungaling. Rutsing, sabihin ko sa'yo, ngayon ang mga mayayaman. Ingnan mo ang pinanggalingan, nilalaro ka lang niya. Paano kanya pakakasalan? Isang biglang yaman na diborsyada. Mas mabuti pang makipagbalikan ka sa anak ko. Tiyak na alagaan kita ng maayos. Ito lang ang mga bonus mo. Huwag kang maghasik ng away. Ako mismo ang magtatanong. Ikaw, walang utang na loob. Ano nang ginagawa ninyo? Ayon kay Attorney Ju, hinabol Montag. Ang dati mong minamahal. Sa totoo lang, hindi pa. Pero maaari kitang pamasdan ang kanyang larawan. Napakaganda niya. Sayang, ang ganda-ganda niya. Paano siya nagkagusto? Sa'yo, masamang lalaki. Personal na charm. Ano nang ginagawa ninyo? Ruxing, huwag kang magalit. Ito ang anak na babae ng pamilya Shen, si Shen Kinya. Magkaibigan ng pamilya Shen at Lu. Kanina lang ay ipinagmamalaki niya ang larawan mo sa akin. Tutu. Zu Empre Totu. MS. Su. Kaibigan lang kami, hindi kita agawan sa kanya. Dahil babae ang gusto ko. Malapit na matapos ang klase ni Xiaonuan. Sunduin natin si Xiaonuan. 3 oras pa bago matapos ang klase ni Xiaonuan. Bakit ka nagmamadali? Nagbibiro lang, kasal na kami ng boyfriend ko. Shen, mahilig ka talagang magbiro. Kung hindi ako nagbibiro, yung torpe mong kasama, hindi magpapakita ng pagmamahal sa'yo, MS Su, hindi mo alam. Siya, torpe talaga simula bata. Lahat ng bagay ay tinatago sa puso, kung hindi siya magtatagal na umibig sa'yo ng palihim. Alam mo rin ang tungkol sa pag-ibig ng palihim. Marami ang nakakaalam. Sa mga nakaraang taon, si Xiaoting dahil sa'yo, ayaw niyang tanggapin ang mga ipinakikilalang babae sa kanya. Siya, talagang mahalaga ka sa kanya. May gagawin pa ako, hindi na kita istorbohin. Talaga bang mahalaga ako sa'yo? Sa loob ng mahigit 10 taon, ikaw lang ang minahal ko. At ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Sandali lang. Pahinga muna ako. Hindi naman ito unang beses kong marinig. Pero seryoso siya lagi. Ganito ba talaga siya? Baka naman masyado akong nagmamadali. Kung ayaw mong marinig ito, hindi ko nasasabihin pa. Huwag kang mag-alala. Irespeto ko lahat ng gusto mo. Hindi naman ayaw kong marinig. Ang akin lang. Hindi ko alam kung paano sasagutin. Okay lang ako. Hindi mo kailangang sumagot. Hindi pwedeng ganoon. Ang tagal mo na akong gusto, tapos pinakilala mo pa si Atty. Su. Tumulong sa divorce case ko at marami pang iba. Hindi pwedeng palagi na lang akong umaasa sa'yo. Pag-isipan ko muna. Malapit ka na sa goal mo. Sisikapin kong ma-regular agad. Dapat mong alagaan si Xiaonuan. Birthday niya sa susunod na linggo, depende sa'yo yan. Kakadivorce lang, may ibang lalaki na agad. Hanggang humalik pa, walang hiya. Ano pang silbi ng pagsasabi nito ngayon? Kung hindi mo pinilit noon, na manatili si Kiawaner sa bahay, hindi sana kami naghiwalay ni Rutsing. Ako. Anak, para es ayorin yon noon. Hindi ka bagay kay Surutsing. At buntis naman si Wenner. Pero gusto ko lang ng hati sa bahay at bonus niya. Ano ba silbi ng paghahati, anak?
Gusto mo bang makuha lahat ng bonus? Ni Zua Uksing. Ne, me kabiye. Sa susunod na linggo, birthday ng anak mo. Pupunta tayo sa bahay ni Surutsing. Ganito ang gagawin natin. Si Onuan, happy isa-zero Lee birthday. Binigyan kita ng 10 regalo. Salamat, Tito. Ma, pwedeng buksan ko na ba ito? Buksan mo na. Bigla ka namang nagregalo ng marami. Baka masanay masyado. Hindi naman ako kulang sa pera. Si Onuan, pagkatapos buksan ang mga regalo, dadalhin kita ng tito mo sa masarap na pagkain. Salamat, Tito Lu. Rutsing, dumating na kami ni Muyo para ipagdiwang ang birthday ni Xiaonuan. Wow! Ang laki pala ng bahay na ito. Yang dining set na yan. Nakita ka una yan sa ATV. Halos 1,000,000 yan. Sabihin mo na kung ano ang gusto mong sabihin. Rutsing, wala kaming masamang intensyon ni nanay. Ngayon ay birthday ni Xiaonuan. Sinadya namin pumunta para samahan siya. Pero hindi ko kailangan ang tatay at lola. Xiaonuan, noong nakaraan ang tatay mo. May mga pagkakamali, pero hindi talaga sinasadya. Ngayon, luto ka ng lola mo na masarap. Siguradong mabubusog ang apo ko. Busog na busog. Oo. Ruxing, Ikaw at SI Boss Lou. Maglaro na lang kayo sa bata. Kami na ang bahala sa pagluluto. Si Onuan, marunong ka bang umarte? Heto na ang pagkain. Lola, kay Nateo. Ang bait ng apo ko. Ruxing, Noyon. Gusti ni Wanwan. Bigyan mo siya ng inumin. Boss Lou Noyon. Hiwalay na kami ni Rutsing sa mga susunod na araw. Ikaw na ang bahala sa kanilang mag-ina. Tara, tagay tayo. Siyempre naman. Sabay tayong uminom. Siya Onuan, tikman mo na. Medyo nahihilo ako. Ang alak ngayong gabi. Sobrang nakakalasing. Mayaman ka pang negosyante. Konting gamo lang, nahilo ka na. Buti na lang kinain namin ang antidote. Kung hindi, lahat tayo malalasing. Bilisan mo, hanapin na natin ang title at passbook. Wala kaming mahanap na title o passbook. Wala ring mamahaling alahas. Nanalo ng 100,000,000 si Surutsing. Saan napunta ang pera? Safe. Ang mahal siguro nitong safe. Ang titulo at passbook, siguradong nandito. Pero hindi natin alam ang password. Kailangan ba ng susi ng safety deposit box? Syempre Kailangan. Bilisan Montag. Teka. Kayo. Bakit kayo gising? Akala ko binigyan ko kayo ng gamot. Parang lobo sa tupa, may masamang bala. Nagsiraan na tayo dati, hindi ako tanga. Paano ako maniniwala? Na walang kahit anong pag-ingat. Pwede kayong uminom ng antidote ng maaga. Pwede rin naman kami. Hinanap namin ni Mama ang titulo at passbook. Ayo ba ang may kagagawa nito? Nandito lahat. Tito, magaling ba akong artista? Ang galing-galing mo si Onuan. Pinakamagaling si Onuan. Hindi ba kayo talaga nadala? Mama, Ang sakit. hinampas mo ang nanay ko? Kahit ako hindi mo kayang talunin, huwag ka nang magpumilit. Huwag na magdalawang isip, tawagan ng pulis. Tao. Nakuha ng DCC ang paglalagay ninyo ng gamot. Pagnakaw. Hindi na kami muling magugulo sa inyo. Oo nga, Eruxing. Isipin mo Montag si Xiaonuan. Isipin mo ang bata. Huwag kang mag-asa, Limuyo. Ang pagpapatawad ay trabaho ng iba, ang trabaho ko ay ipakulong ka. At makasama si Kia Owaner. Ruxing. Siya Onuan, oras na para humiling. Sana ang nanay ko ay laging masaya. At makakita ng bagong tatay na mabuti sa kanya. 6 na taong gulang lang si Xia Onuan. Siyempre, pangarap din niya ang masayang pamilya. Xia Onuan, hihipan mo na ang kandila. Sana ang nanay ko ay laging masaya. At makakita ng bagong tatay na mabuti sa kanya. Huwag kang mag-alala, Xia Onuan. Ang hiling mo ay magkakatotoo.
Natulog na si Xiaonuan. Shouting. Gusto kong bigyan si Xiaonuan ng kumpletong pamilya. Tayo na. Tayo na. Mukhang maaari na akong maging regular. Sandali lang. Hindi ko rin inakalang ganito kabilis. Pero dahil nagdesisyon na tayong magkasama, dapat seryosohin natin ito. Gusto kong bisitahin muna ang mga magulang mo. Sige, ayusin ko. Gino at Ginang, may mensahe ang binata. May kasintahan na o siya. Lalaki ba o babae? Boy bea o papel lang. Tabi a? O ano bang ibang uri? Sabi ng binata, ang dalagang ito ay apelidong Su. Halos kasing edad niya. Dati nang diborsyada, ngayon ay may anak na babae. Nag-isang nabubuhay. Hindi ko inakalang ang anak ko ay magkakagusto sa ganitong babae. Gino at Ginang, dumating na ang binata at si GNG, Su. Tatay, nanay. Ito si Su Roxing. Kamusta po tito at tita? Ikaw ba ang babaeng minahal ng anak ko ng mahigit 10 taon? Ako po. Narinig kong diborsyada ka at may anak, sasabihin ko sa iyo. Ang pamilya Lu ay hindi basta-basta. Hindi kahit sinong babae. Ang pwedeng maging manugang ng pamilya Lu. Tatay, nanay kayo. Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Ito ay 5 milyon. Lumayo ka sa anak ko. Tita, masyado ninyo akong maliitin. Tunay ang pagmamahalan namin ng anak ninyo. Hindi ko tatanggapin ang perang ito, ganito na lang. Bibigyan ko kayo ng 10 milyon, lumayo kayo sa inyong anak. Bakit hindi siya sumusunod sa script? Hindi ka o rin alam. Roxing, itago mo ang tseke. Nanay, sinabi ko nang huwag kang manood ng masyadong maraming drama. Bakit ngayon ko lang dinala si Roxing? Bakit bigla kang nag-arte, pati tatay na dala mo? Kung mas maaga mong dinala ang asawa mo, hindi sana ako naging ganito ka-bored. Naku, matanda ka na. Hindi ka naman gwapo, pero si Auxing lang. Ang nagkagusto sa iyo. Tatay. Hindi naman siguro ako ganun kawalang kwenta. Anak ka. Nagbebenta ng patola, sarili ang nagpuri, baka mamaya. Maubos pa ang asawa mo. Ruxing. Kung sakaling saktan ka niya sa hinaharap, sabihin mo lang sa amin. Siguradong ipaglalaban ka namin. Sige, tita. Si Roxing ang taong pinangarap ko ng higit sa 10 taon. Paano ko magagawang saktan siya? Halika. Tita, napakamahal nito, hindi ko ito matatanggap. Tanggapin mo na. Matagal nang inaasam ng nanay ko ang isang manugang, ang pulseras na ito. Ay para sa'yo. Salamat, tita. Nga pala, may isa akong anak sa dati kong asawa. 6 na taong gulang na siya. Kasama ko siya ngayon. Mahal na mahal din siya ni Shouting. Hindi ko alam kung tatanggapin ninyong dalawa. Ang ganitong sitwasyon. Parang may libreng apo kami. Bakit hindi namin tatanggapin? Matagal nang gustong magkaroon ng anak na babae ng nanay ko, pero hindi kaya ng kanyang katawan. Kaya ito ang naging panghinayang niya sa loob ng maraming taon. Ah, ganun pala. Dahil dito, noong bata pa siya, pinagsuotan ko siya ng damit pambabae. Ma, matanda na ako, bigyan mo naman ako ng kahiyan. Huwag na lang titingin ng mga larawan. Isang tabi muna ang kahihiyan mo. Mayordomo, hunin mo ang album. Ope o, senyora. Halika, Uxing. Tingnan Montag. Ito si Shouting noong 8 taong gulang siya. Ganito lang siya kaliit. Tay, nay, dahil tinanggap niyo si Roxing. Gusto kong mapakasal na kami sa lalong madaling panahon. Magpakasal? Rutsing, ano sa palagay mo? Gusto ko rin magpakasal na agad. Para mabigyan ng kumpletong pamilya si Xiaonuan. Ayos na ayos. Eh di dapat na rin bang planuhin ang kasal? Uxing, gusto Montag PANG Western style. O Chinese style? Pwede sa akin kahit alin. EDI gawin nating dalawa. Pwede. Interview natin ang mister na ito. Ikakasal ka na. Ano ang nararamdaman mo ngayon? Desidido akong magpakasal bukas at pagkatapos. Gawin ang mga bagay na dapat gawin ng mag-asawa. Lo Shouting.
Nadala mo na ba ang lahat ng dokumento? Bobby, pakinggan mo muna ako. Guan, unang beses mo lang makikilala ang mga magulang ko. Dala mo lang ay kalahating tali ng saging at discounted na alak na halagang 10 piso. Ano ang ibig mong sabihin? Bobby, huwag kang magalit. Pakinggan mo muna ako. Ano ang ipapaliwanag mo, Jack? May tindahan ng gamit ang pamilya mo. Ang sahod mo ay mahigit 10,000 bawat buwan at ang mga dala mo. Para kang nagbibigay sa pulubi. Iniisip ko lang ang kinabukasan nating dalawa para sa kasal. Kasal. Gusto kitang pakasalan, pero ikaw. Nagsasama na tayo, pero sumasama ka pa rin sa blindete. Ano ba ang ibig mong sabihin? Hiwalayan na tayo ngayon, umalis ka, at huwag mo na akong guluhin sa hinaharap. Bobby, pakinggan mo muna ako. Ang kuripot naman ng lalaking ito. Tiyak na hindi siya tunay na nagmamahal sa babae. Ruxing, huwag kang mag-alala. Hindi ko gagawin ang mga ganito sa hinaharap. Naniniwala ako sa iyo. Tara na. Sandali. Ano ang laman nito? Ito ang aking listahan ng ari-arian, medical report. At patunay na walang kriminal na record. Ikaw. Ruxing, ginawa ko ito. Para lang mapanatag ka sa pagpapakasal sa akin. Tara, magparehistro na tayo. Mga dalawa, lumapit kayo ng kaunti. Gino, Alam kong masaya ka sa pagpapakasal sa minamahal mo, pero kailangan mo ring pansinin ang iyong ekspresyon. Kung hindi, hindi maganda ang itsura sa litrato. Sige, naintindihan ko. Kasalan lang naman, bakit ka ganyan kabahala? Pasensya na. Unang beses ko lang kasi magpakasal, hindi pa sanay. Ano, may plano ka pang magpakasal ulit? Hindi. Ruxing, ikaw lang ang gusto ko. Sige, huwag kang gagalaw. 3, 2, 1. Ruxing, ang tagal kong naghintay sa'yo, sa wakas ay dumating ka na. Dinala ko rin ang ating anak. Nene, Nuan-nuan. Ay, ang ganda ng araw na ito. Dapat tayong magsama-sama para kumain at magdiwang. Paano mo nalaman na nagparehistro na ako? Kakasal ko lang sa taong mahal ko ng higit sa 10 taon. Nakikita mo ba ang suit na ito? Ayoko tingnan. Ito ay binili ng asawa ko. At kwento ko sa'yo ang tungkol sa relo. Naku, Rutsing, hindi ko na kaya. Pagsabihan mo siya. Wala akong magagawa. Hindi ko siya mapipigilan. hindi ko rin siya mapipigilan. Sige, masakit ang sasabihin ko. Hindi na kita kakausapin. Alis na ako. Hoy! Tulungan mo akong alagaan ng bata. Pumili ka ng kotse sa garahe. Kung alin ang gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ano ba ang gusto mong gawin? Kakasal na ako. Ikaw, single ka pa rin. Hindi mo maintindihan. Lanan. Si Onwan. Makipaglaro ka kay Tito Zeo. Sige, Papa. Nuan-nuan. Makinig ka kay Tito Zhao, ha? Sige. Actually, Zhao, salamat. May problema. Tawagan mo lang ako. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ito ang unang bises na nag-alaga ako ng bata para sa inyo. Sabihin Montag pa kay Mama. Bye. Tito Joe. Ano ang ginagawa ni Mama at Papa? Magiging ate ka na. Tara. Dadalhin kita sa masarap na pagkain. Sige. Tara. Teka. Naalala ko lang bigla. Ano? Mula nang magkita tayo ulit, 2 beses na tayong pumunta sa hotel. Pero wala namang nangyari. Talaga bang? Kaya mo? Kaya mo ba? Subukan natin para malaman.